Madalas ka rin bang makakita ng sapot ng gagamba? Kung gayon, kaya mo rin bang tukuyin kung anong klase ng gagamba ang may gawa nito? Maliban nga sa simbolo ng swerte ang mga sapot nito, batid mo rin ba na mayroon ka ring makukuhang mutya o perlas buhat dito? Na kung magtangan ka, ay hindi lang marahil swerte ang hatid nito sa'yo, kundi marami pang iba. Hello, what's up? Your best here. Ang mga gagamba na siyang eksperto nga sa paghahabi ng mga web o sapot na yari sa silk ang sadyang nakakabilib nga at kahanga-hanga. Mga mumunting insekto na minsan ay kinatatakutan pero madalas nga ay pinagkakaguluhan. Kinatatakutan nga ito dahil sa mayroong ilang mga uri nito ang makamandag at nakamamatay. Tulad na nga lamang ng Brazilian Wandering Spider na siyang naitalang pinaka-venomous na klase ng gagamba. At pinagkakaguluhan din naman, lalo na nga ng mga kabataan. At siyang ginagawa nilang laruan at pinag-aaway. Ikaw, naranasan mo na rin bang maglaro nito noon? Ang mga mumunting gagambang ito ay madalas mo ngang makita sa mga sanga ng puno sa kagubatan, sa mga kisame at sa likod bahay, kung saan mayroon silang sapat na espasyo para makagawa ng sapot nito. Ngunit batid mo ba na maging ito man ay mayroon ding tinataglay na bertud o perlas o tinatawag ngang mutya na nagtataglay ng bisa kung iyong makukuha. Pero bago ang lahat ay kilalanin muna natin ng lubusan ang insektong ito. Ang mga gagamba o spider sa Ingles ay kabilang nga sa order ng mga Araneae, ang isang air-breathing arthropods na mayroong 8 mga paa. Mayroon din silang mga pangil at mga spinnerets na naglalabas nga ng silk o mga sapot. Ang mga hayop o insektong ito ang siyang pangpito nga sa pinakamaraming klase ng organismo sa buong mundo. Kaya nga saan mang lupalop ay meron ito at makakakita ka. Subalit, maliban lamang sa Antarctica. Mayroong mahigit sa 50,000 klase o species ng mga gagamba sa iba-iba nitong hugis, klase, anyo at laki. Ang mga gagamba rin ay simbolo ng pagiging matyaga at mahinahon, sapagkat sa kanilang sipag at pasensya sa paggawa ng kanilang mga sapot at pag-aantay ng makakain. Ang laki nga at lawak ng sapot ng gagamba ay nakadepende rin sa sukat ng gagambang gumawa rito. Naitapik na nga rin natin ang isang uri ng gagamba na naninirahan naman sa mga siwang ng lupa na may kakayahang gawing bato ang kanilang laway at ito man ay isang bertud at mutya. Subalit mayroon din palang isang uri ng gagamba na may kakayahang magtaglay ng mga perlas o animoy batong na lalaglag sa kinaroroonan nito. Ang mga itlog nga na daladala ng ilang gagamba ay maaari din palang makabuo ng mga solidong mineral na nagiging matigas na bato sa paglipas nga ng panahon. Maliliit lamang ang mga ito at minsan o kadalasan ay kulay na nahahawig sa pilak. Isang bertud na kadalasang natatagpuan sa lupa sa ilalim sa lugar kung saan sila madalas naninirahan. Ito ay nahuhulog sa lupa sa oras nga na mapisa na ang mga itlog o mga anak nito. Subalit ito ay napaka-bibihira lamang. Ang bertud na ito ay mainam na pampaswerte sa buhay, sa negosyo at maging sa paghahanap nga ng trabaho. Pinaniniwalaan rin na sa tulong nito ay maitataboy mo ang mga masamang elemento sa paligid. Ikaw, may mga nakita ka na rin bang mga sapot o gagamba sa inyong lugar?
Tandaan na lahat ng nilikha ng Diyos ay may dahilan, hindi lamang para maminsala sa ating mga sakahan, kundi upang bumalanse rin sa kapaligiran. Nakakita ka na ba ng isang butike na mayroong sanga-sangang buntot o buntot na dalawa? Marahil kung ikaw ay naninirahan nga sa probinsya, ay oo, nakakita ka na. Batid mo ba na isa ang buntot ng butike sa pinakamahusay na lucky charm o pampaswerte? Lalo na nga kung ang buntot nito ay sumasanga. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin kung papaano nga ba ginagawang pampaswerte ang buntot ng butike. At kung ano-ano pa nga ba ang dapat mong malaman hinggil sa buntot nito. Ang butike o Hemidactylus frenatus o house gecko ay isang uri ng nocturnal na hayop na ang ibig sabihin ay madalas mo nga lamang silang makikita sa gabi. Subalit kapag minsan ay meron naman ito sa umaga. Ang mga butike ay kadalasang makikitang nakadikit na gumagapang sa kisame, sa dingding na malapit nga sa ilaw, sapagkat sila ay nag-aabang ng mga lumilipad na insekto upang maging pagkain. Kaya nga tinatawag din silang house sweeper, dahil sila nga ang umuubos sa mga insekto tulad ng langaw, ipis, lamok o gagamba, at ginagawa nga nila itong hapunan. Ang mga butike ay kadalasang humahaba ng hanggang 15 sentimetro at maaari ngang mabuhay ng hanggang 5 taon lamang. Hindi rin sila nangangagat o makamandag, kaya ligtas ang pagkakaroon ng butiki sa inyong bahay. Humuhuni rin ang mga butiki na senyalis nga ng kanilang excitement sa panghuhuli ng insekto. At ang tunog o huni ng mga butiki sa bansang Bangladesh ay nangangahulugan pala ng yes o pagsang-ayon. Nais mo bang malaman kung ano-ano nga ba ang mga tawag nila sa butiki sa ibang lugar? Ang butiki sa Thailand ay tinatawag na jingjuk. Sa ilang bahagi naman sa India ay tiktikay. Viti naman sa Nepal, at dito sa atin sa Katagalugan ay butiki. Tiki sa Visaya at alutiit naman sa mga Ilocano. Subalit sadyang kakaiba at natatangi ang hayop na butiki. Dahil ito nga ay pinaniniwalaang nagdadala nga ng labis na swerte. Ang paniniwalang ito ay nagsimula pa nga sa bansang Ehipto, at para sa kanila, ang mga butiki ay simbolo ng kasaganaan, pagkakaibigan at maraming pera. Kung kaya naman maging dito sa atin sa Pilipinas, ito rin ay kinagis na ng paniniwala. Sa oras daw na pumatak o malaglagan ka ng butiki sa kanang balikat, ikaw ay makararanas ng sunod-sunod na swerte o mga blessings. Subalit kung ang kaliwang balikat mo naman ang bagsakan nito, ay kamalasan ang iyong daranasin. Ang huni rin ng butiki ay isang senyalis raw ng swerte o signal upang ikaw ay humayo na at ikaw raw ay suswertihin. At mayroon pa ngang isang kilalang paniniwala na ang isang butiki na mayroong sanga-sangang buntot, ito man ay isa o dalawa o tatlo, ay labis na napakaswerte. Madaling maputol ang buntot ng butiki at isa nga ito sa kanilang depensa upang takasan ang mga kalaban. Subalit may kakayahan din sila na mapatubo ulit ito ang kanilang mga buntot. At minsan kahit na nga masugatan lamang ito, ay agad itong susuloy at tutubo, at kung minsan pa nga ay sanga-sanga ito. At kung mayroon ka raw makita na gaya nito, ay mainam na kunin mo ito, hulihin ng maingat ang butiki at kunin ang buntot nito. Pagkatapos mong makuha ang buntot nito, ay muli mo itong pakawalan. Ilagay ang buntot sa ilalim ng araw
hanggang sa ito ay matuyo o kaya naman ay ilagay sa asin. Matapos ay ilagay mo ito sa isang bote ng alkohol o langis, buhat sa niyog na may isa o dalawang mata lamang, sapagkat ito ay isa ring pampaswerte. Maaari mo itong magamit na pampaswerte sa iyong negosyo. Ilagay lamang sa lagayan ng pera o kaha at ikaw ay dadagsain na ng mga customers. Kung ikaw naman ay mahilig sa sugal, itong gawing pampaswerte bago ka magtungo sa sugalan. Sa oras na marinig mo nga raw ang huni ng butiki, ito ay senyales o go signal na upang tumaya ka na nga sa loto o anumang sugal dahil ikaw ay magiging maswerte. Wala mang sayantipikong patunay ang paniniwalang ito, ngunit marami ang magpapatunay at nakaranas na nga ng swerte nitong taglay. Subalit isang paalala lamang buhat sa inyong lingkod na maging maingat sa paghuli ng butiking ito, dahil ito ay maaaring nagtataglay ng mga bakterya gaya ng salmonella. Ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos silang hawakan upang makaiwas sa mga karamdaman. At ang swerte nitong dala ay samahan pa nga natin ng sipag, tiyaga at dasal, at tiyak na lubos-lubos ang darating na pagpapala. Sungay ng aso? Isang napakalakas at napakabisang gamit pala. Kaya kung sakaling makakita ka ng isa nito, ay napakapalad mo na. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang isa na namang bertud, gamit at uri ng agimat buhat sa hayop, ang sungay ng isang aso. Papaano mo nga ba ito mahahanap? At ano-ano ang natatangi nitong kakayahan? Lahat tayo ay kadalasang mahilig mag-alaga ng aso. Subalit minsan ba ay may napansin ka na isang tumutubong sungay buhat sa alaga mong aso? Maaring mapapaisip ka, papaano nga ba naman magkakaroon ng sungay ang isang aso? Subalit hindi ka nagkakamali ng pandinig. Tama, aso na mayroong sungay. At iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Maraming mga mahihiwagang mga bagay na maaaring matagpuan sa ating mundo. Mga bagay o hayop na nagtataglay ng kapangyarihan na labis na nakamamangha. Tulad na nga lamang ng sungay ng asong jackal, na sinasabing isa na ngang pinakabihira subalit malakas na gamit. Ang jackal o ang asong jackal ay isang uri ng aso na kadalasang umaalulong sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Ang mga asong jackal ay karaniwang wala namang sungay. Subalit ang ilang mga matatandang lahi na nito ay tinutubuan na nga ng animoy isang munting sungay sa bahaging noo nito, gaya ng nasa larawan. Nakadalasang mapapansin mo lamang habang sila ay nakayuko. Sa tulong ng sungay nilang ito ay kaya nilang maakit ang kanilang mga magiging pagkain at makakita ng mga kakaibang nilalang o elemento sa paligid na hindi natin nakikita. Animo nga ay isa itong third eye sa anyo ng isang sungay. Ito ang dahilan kaya maraming albularyo, antingero at mga manggagaway ang nagnanais nga magkaroon nito kahit sa ibang bahagi pa ng mundo. Ginagamit nila ito upang magtaglay ng kakaibang kapangyarihan sa pag-ibig, pantawag sa mga yumao na o mga pumanaw na, pandepensa at upang maging sandatang pamarusa. Kung sakaling magkameron ka nito, ikaw ay poprotektahan nito sa mga banta ng mga masamang nilalang o mga tao sa iyong paligid. Ang sungay ng asong jackal ay maraming gamit at bisa na kayang mag-alis ng mga problema na maaari mong harapin sa iyong buhay. Animo nga ay isa nga itong pampaswerte. Kung makahanap ka at makakuha nito, ay magtataglay ka o magtatamo
ng mga sumusunod na bisa nito. Ikaw ay magiging masaya sa iyong buhay. Hindi ka na madaling magkakasakit. Isa itong mahusay na pampaswerte. Lagi kang magwawagi sa anumang mga larangang iyong napili. Mananalo ka sa mga kaso o mga debate. Makakaiwas ka rin sa mga masamang elemento at mga espiritu. May kakayahan kang kontrahin ang mga barang at kulaman, at marami pang iba. Ang bertud na ito o sungay ng asong jakal ay magagamit sa mabuti o maaaring sa masama. Subalit mainam na sa kabutihan lamang natin ito gamitin. Papaano nga ba ito makukuha? Kung sakali na makahanap ka ng asong jakal na mayroong sungay at pagdakay makuha mo nga ang sungay nito, samahan mo ito ng buhok ng mga balahibong nakapalibot sa sungay na ito. Ilagay sa isang lagayan o kahon na yari sa pilak, tanso o kahoy at sangkapan pa ng pulbos ng cardamom, cinnabar at 3 piraso ng cloves na kadalasang ilalagay natin sa altar at iinsensuhan minsan lamang sa 1 linggo. At magugulat ka, humahaba ang mga buhok nito, tanda na ito ay buhay at may bisa. Sa bansang India nga, ay may mga mangilan-ngilang nagbibenta ng mga peke nito. Kaya bago tayo bumili online, ay magpakasiguro muna tayo. Mas mainam kung ikaw mismo ang makakakuha nito. Nais mo rin ba na agimat at bertud na ito ng sungay ng asong jakal? O baka isa sa mga alaga mong aso ay meron na pala nitong taglay? Kaya mo bang gawin ito sa kanya para lamang makuha ang taglay nitong agimat? Tandaan, masarap ang magtaglay ng mga natatanging kapangyarihan at kakayahan. Subalit, ang bawat kakayahan ay nangangailangan din ng matinding responsibilidad at huwag natin itong gamitin sa ikasasama ng iba. Pampaswerte, panghatak ng pera, pangontra, ilan lamang ito sa mga usaping tinatalakay sa channel na ito. Isang sinaunang paniniwala na kaugnay ng relihiyon, tradisyon at mga sinaunang ritual. Mga paniniwalang walang siyentipikong basihan, subalit pinatototohanan ng ilang ito ay nararanasan. At para sa kanila, ito nga ang maaaring humatak at maghatid ng nag-uumapaw na kasaganaan sa kanilang buhay. Mga bagay tulad ng mutya, buhat sa kalikasan, at mga kakaibang bertud na nagtataglay pala ng kakaibang bisa buhat sa mga elemento sa ating kapaligiran. At isa na nga dito ang tinatawag na tooth shell. Tooth shell kung tawagin, subalit hindi ito isang klase ng pangil, bagkus sa isang uri ng seashells na hugis pangil o kilala rin sa katawagan na tusk shells. Di gaya ng ilang mga pangkaraniwang shells, hindi ito madalas na makikita sa buhanginan sapagkat karaniwan itong makukuha sa mga mas malalim na bahagi pa ng karagatan. Hindi kinakain ang mga tooth shells, bagkus ito ay kadalasang kinokolekta lamang upang gamitin sa paggawa ng alahas, dekorasyon sa bahay, at bilang bertud o pampaswerteng talisman. Ang tooth shells ay pinatutuyo at kasamang inilalagay sa loob ng mga pouch o gris-gris na katulad ng money bag o pouch na dito sa atin ay tinatawag namang kalmen. Ang mga tooth shells ay karaniwang ginagawang kwintas, palaman sa kalmen at ginagawa ring pangontra at pampaswerte lalo na nga sa mga Mande community sa West Africa. Minsan naman ay sinasangkapan rin nila ito ng ilang mga verses buhat sa Biblia o Quran upang maging mas malakas pa bilang pangontra at pantaboy ng mga masamang espiritu at elemento sa paligid. Maaari rin itong lagyan ng ilang mga piling herbs at mga blessed oils at gayon din ang mga mutya o buto o pangil ng mga hayop at ilang mga personal na items upang mas maging malakas pa. Kaya naman, next time na maglalakad-lakad ka sa dalampasigan
ay baka makasumpong at makakita ka ng mga tooth shells. Hindi lamang palabas na basta mga shells, mayroon din palang mga kakaibang pakinabang at halaga. At ang bagay na ito ay maaaring mapakinabangan mo pa. Ikaw, mayroon ka na bang antingerong nakita na gumagamit ng tooth shells bilang pangontra? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Mayroon ba kayong alagang itim na pusa? Batid mo ba na sa tulong ng hayop na ito ay maaari kang maging maswerte at magiging malapit sa iyo ang maraming oportunidad at mga pagkakataon? Hello, what's up? Your best here. Naniniwala ka ba sa swerte? Kung gayon, subukan mo ang bagay na ito. Gamit lamang ang alaga mong itim na pusa. Isang klase ng hayop na inaalagaan sa bahay, subalit hindi batid ng karamihan na maging ang hayop na ito ay magdadala pala ng swerte at kaginhawahan sa buhay. Halika at alamin kung papaano nga ba ito gagawin. Ang mga pusa o Felis catus bilang scientific name ay isang inaalagaang hayop buhat sa Felidae family. Isa ang pusa sa pinakapaboritong hayop na inaalagaan sa bahay. Sa kabuuan nga ay mahigit sa 220 million cats o mga pusa ang ginagawang alaga as of year 2021. Sadyang kakaiba ang hayop na pusa. Tahimik, mapagmatyag, at kadalasan ay gising sa gabi upang manghuli ng mga daga at iba pang insekto sa paligid. Maliksi rin ang pangangatawan ng pusa na malaking tulong upang maprotektahan nila ang kanilang sarili sa iba pang mga hayop. Subalit bago natin pag-usapan ang swerte nitong taglay, batid mo ba na napakarami palang mga paniniwala ang kaugnay ng hayop na pusa na maaaring ngayon mo pa lamang maririnig? Una, ang pusa noong unang panahon sa bansang Ehipto ay sinasamba at ang pagpatay ng pusa ay labis na ipinagbabawal nga. Sa tuwin namang mayroong isang pusa ang papanaw ay kailangan nilang mag-ahit ng kilay ng lahat ng miyembro ng pamilya upang ipakita ang kanilang pagdadalamhati. Pangalawa, ang pusa ay bahagi ng sinaunang pamumuhay ng mga Griego. At nailimbag pa nga ang mga ito sa kanilang sinaunang barya na tinatawag na Magna Graecia. Sa panahon naman ng Middle Ages, ang mga pusa ay kasamang nailarawan sa mga painting o larawan ng Sagrada Pamilya. At ng kalaunan, ito ay unti-unti nangang nawala at nakalimutan. Pinaniniwalaan na maswerte ang pusa dahil sa panahon ng pagsilang kay Hesukristo, isang pusa rin ang isinilang. Ang pang-apat ay sinasabing ang mga pusa ay espiritong gabay ng mga tao, subalit dahil hindi nga ito nakapagsasalita, ay wala itong kakayahang maimpluwensyahan ang bawat desisyon ng mga tao. Panglima, sa Norse mythology naman, ang pusang ito ang natatanging hayop na nagdadala ng chariot ng kanilang mga diyosa. Sa sinaunang alamat naman sa aklat ng mga Hudyo, ang pusa at ang aso ang kauna-unahang alagang hayop sa bahay ni Adan na siyang nanguhuli ng mga daga. Ang ibig sabihin, maging noon pa man, ay hindi na kamalasan ang dala ng pusa sa tao, gaya ng paniniwala ng iba. Katulad ng kapag makakita ka raw ng itim na pusa sa daan, ikaw ay mamalasin. Marahil ito ay aprobado lamang tuwing Friday the 13th, subalit nangyayari ito hindi bilang kamalasan, kundi isang babala lamang. Ngayon, nais mo na bang malaman kung ano ang dapat gawin upang maging pampaswerte ang itim na pusa? Kung sakali nga na mayroon kang alagang itim na pusa o pusang kulay itim,
ang buong katawan, kumuha ka lamang ng 7 piraso o 7 hibla ng buhok o balahibo nito. Buhat sa kaniyang mukha. Ilagay ito o ihalo sa inyong ginagamit na pabango, mapakulon man yan o simpleng pabango. Sa tulong ng ritual na ito, sa tuwing gagamitin mo o i-spray ang pabango sa iyong katawan, ay kasama nitong madadala ang swerte at good luck na mayroon ang mga pusa. Subalit kung hindi naman kayo naniniwala sa ganitong mga pamamaraan, kahit na nga lamang ang simpleng pag-aalaga o pagpapakain sa mga pusa ay magdadala na sa inyo ng swerte at pagpapala. Ikaw, mayroon ka rin bang alagang pusa? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito.